mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, unang araw sa buwan ng Marso, Fire Prevention Month. Ako si Cecil Villarosa. At kayo po ay nakatutok Francis na. Tolentino, Yes, hi, good magkakasama morning. na naman po tayo ngayon, Biyernes, March 1, 2024. Magandang umaga po sa ating mga tiga-subaybay. Yes, at tayo ay napapanood ng live, Senator Tolentino, sa Aliw TV Channel 23 at nasusubaybayan din po maging sa mga social media accounts at Facebook page ng DWIZ 882. At nako, Senator Tol, may mukhang naging abala ka kahapon na. Buong araw. At dadagdag ko na napapakinggan din po tayo sa 98.7 FM sa Davao at sa 106.7 sa Cebu City. Medyo abala po tayo kahapon kasi nakarating po tayo doon sa mga area ng nasunugan po sa Tondo, sa Barangay 52 at maging doon sa Barangay 118. Nandun po tayo, binisita po natin at nahatiran po natin ng tulong si Nanay Mirna Lacasa. At masama po ang nangyayari doon kasama ang mister niya at anak niya sa namatay sa nangyaring sunog doon sa Perfecto Street sa Tondo nitong nakaraang mga araw. So at atin pong sinusubaybayan po ang mga mangyayari dito kung saan para makabangon muli yung ating mga kababayan sa Tondo. Kaya nga ngayon, napakabilis ng araw, Cecil. Ngayon po ay buwan na ng Marso kung saan naitala matinding panahon. At sunog, ang daming sunog. Kahapon, nagkasunog din sa Marikina, yung napakalaking pabrika ng armas, ng baril, yung Arms Corps. Napakalaking pabrika po ito at nasunog po yan sa Marikina kahapon. Kaya kaunting ingat po tayo, tag-init. At mag-ingat po tayo sa mga dekuryenteng kagamitan. El Nino pa ho ngayon. So, ingat-ingat lang po mga kababayan. Ayan, pina-flash natin sa screen ngayon, Senator Tol, yung iyong naging pagpunta siya po yan, dyan sa Tondo, Maynila kahapon. Si Nanay Mirna po yan, opo, siya po yung na-byuda dahil doon sa sunog sa Barangay 52 sa Tondo. Ayan, at umpisa rin ngayong araw, Senator Tol, no? Wag na silang magugulat kung madalas silang makakarinig ng mga sirena ng BFP, ng Bureau of Fire Protection, dahil kadalasan po yan ay ginagawa pagkaunang araw ng Marso. So tiyakin po natin maayos ang mga kawad ng kuryente sa inyong mga bahay, yung mga dikit-dikit na mga bahay, bantayan po natin, yung mga anak natin naglalaro ng posporo lighter. Madalas kasi yan po ang dahilan ng sunog. Yan, at nababanggit mo na rin, Senator Tol, yung sunog, dahil tuloy-tuloy pa rin yung wildfire na nagaganap dyan sa bahagi ng Benguet. At malawak pa rin ang sunog at batay nga doon sa naging huling statement coming from NDRRMC o coming from the Office of the Civil Defense, 3 lugar pa dyan sa Benguet yung apektado ng wildfire. Although, Senator Tol, maraming mga lugar naman na yung naideklara raw na fire under control o fire out. At tumutulong na rin nga ang Philippine Air Force na nakabase dyan sa Baguio City para maghakot ng tubig na ibabagsak sa lugar para nang sa ganon, mapigilan pa ang pagkalat ng wildfire na yan. Yun nga lang, Senator Tol, alam mo naman pagka ganitong mainit ang panahon, di ba dumadagsa yung ating mga kababayan dyan sa Baguio City? Correct. At maging dyan sa... Ongoing pa. maging dyan patapos yung Panagbenga Festival.
Naging dyan sa area ng Benguet. Kaya lang, may mga tourist area na dyan sa Benguet yung nag-abiso sa mga turista na mag-ingat muna sa pag-akyat sa kanilang lugar kasi apektado po sila ng makapal na usok o smog dahil nga po sa wildfire na patuloy pa ring inaapula ng ating mga otoridad. Ingat-ingat po tayo dyan at yung po may mga respiratory concerns din pag nalalanghap natin yung ganyang uri ng mga usok, Cecil. Yes, Senator Tol. At punta na tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Narito na ang headline para sa Usapang Tol, March 1, 2024, araw ng Biyernes. 3 kasunduan na selyuhan sa 2 araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Australia. DWIZ Balita. Mga surot sa paliparan, posibleng imported. Ayon yan sa NAIA, ang MIAA humingi ng pasensya. DWIZ Balita. Dagdag diskwento sa mga senior citizen at PWD inalmahan. DWIZ Balita. DICT at NGCP sanib puwersa para mapabilis ang internet sa bansa. DWIZ Balita. At mga gumagamit ng e-bike, target pakuhanan ng lisensya ng LTO. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At para sa detalye ng ating mga balita, lumagda ang Pilipinas at Australia sa Memorandum of Understanding para sa pagpapalakas ng maritime cooperation. Ito ay sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Canberra. Sinabi ni Prime Minister Albanese na paiigtingin ng MOU ang kolaborasyon sa civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness at pagkataguyod ng international law. Sinelyuhan din ng MOU para sa kooperasyon sa cyber at critical technology. DWIZ Balita. Senator Tol, bilang bahagi ng komite ng Maritime sa Senate, how do you see this partnership or this agreement between Philippines and Australia? Ayan. Mamaya, makukuha natin yung mahalagang komento ni Senator Tol kaugnay nga ng nalagdaang kasunduan na yan sa pagitan po ng dalawang pinuno ng Pilipinas at Australia. Samantala, dako tayo sa iba pang mga balita. Iginiit ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport na posibleng imported ang mga surot na natagpuan sa mga upuan ng paliparan. Ayon kay Mike Bunyo, ang supervisor ng NAIA Terminal 3 Pest Control Services Operations, mas malaki ang sukat ng mga nakitang surot kumpara sa mga surot sa Pilipinas. Maaarian niyang nakapasok sa terminal ang mga ito galing sa pagahe ng mga pasaherong nagmula sa ibang bansa. Humingi naman ng paumanhin ng Manila International Airport Authority sa mga pasaherong nakagat ng surot. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nagbabala ang ilang negosyante na tataas ang presyo ng mga bilihin kapag sinalo nila ang dagdag diskwento sa mga groceries at pangunahing pangailangan ng senior citizens at persons with disabilities. Ayon sa Philippine Consumer Centric Trader Association President Carlos Cabochan, sumusunod ang mga retailer sa suggested retail price, kaya pag-iisipan ng mga ito kung ibebenta pa ang mga bilihin na mababa ang kita. Para naman kay Steven Cua, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ipapasa rin ng mga negosyante sa mga consumer ang dagdag diskwento. DWIZ Balita. Posible namang mawala ng trabaho ang libu-libong empleyado sa export sector kung magiging batas ang legislated wage hike. Ayon kay Confederation of Wearable Exporters of the Philippines, Executive Director Joc Hoxon Agoncillo, marami ng dayuhang investor ang nagtanggal ng kanilang investment dahil sa sunod-sunod na aumento sa sweldo noong isang taon. Sa tala rin ng grupo, higit 23,000 manggagawa ang nawalan ng trabaho noong 2023 kasunod ng wage hike.
DWIZ Balita. Yes, Senator Tol, kaugnay nga ng wage hike. Mapapag-usapan natin yan pag nakapanayam uli natin yung naudlot nating interview kahapon kay Ginoong Sergio Ortiz Luis. Yes, makukuha Tungkol sa natin legislated wage hike. Yes, Senator Tol. At kanina, nababanggit natin yung nalagdaang kasunduan nga ng Pangulong Marcos sa Australia kaugnay sa maritime security. What's your take on that, Senator? Gaano ito kahalaga Kailangan natin para sa yan Pilipinas? Matagal ko nang sinasabi na yung hindi natin, yung puwang sa ating law enforcement, maritime law enforcement, ay makakatulong po yung ibang mga kaalyado natin, lalong-lalo na po ang Australia, ang Japan, at sabi ko nga, magkaroon na noon pa, last year, sinasabi ko, magkaroon ng quadrilateral patrol, yung Quad, kasama Australia, Japan, United States, at ang Pilipinas. So, malaking bagay po ito sa atin dahil maritime country din po ang Australia. Ayan. Samantala sa iba pang mga balita, sa Nipuwersa naman po ang National Grid Corporation of the Philippines at Department of Information and Communications Technology para mapalakas ang internet sa bansa. Lumagda sina DICT Secretary Ivan John Uy at NGCT President at Chief Executive Officer Anthony Almeda ng lease agreement sa San Juan City para sa infrastruktura ng power grid operator. Kabilang dito ang kanilang private telecom network, infrastructure at substation. DWIZ Balita. Napaka-importanting balita yan, Senator Tol. At sana magtuloy-tuloy yung gagawing pagpapalakas sa internet ng bansa. Ang daming mga negosyo. Malaking kakulangan natin, kaya nababawasan tayo ng mga gusto mag-invest sa Pilipinas, napakahina ng connectivity natin. At kanina, medyo nawala ako kasi siguro sa internet na rin. Pasensya na rin po. Very timely nga itong ating pinag-uusapan. Yes, Senator Tol. At maraming mga negosyo ang nakasandal, maging the education sector, heavily dependent na po sa internet. Kaya malaking bagay kung as soon as possible, magagawan po ng paraan na mapalakas po ang internet connectivity sa Pilipinas. At kahapon nga, Senator Tol, pasadahan natin itong balitang ito, kaugnay ng e-trike, na bawal nang dumaan sa mga national road. Yan po ay ating napag-usapan kasamang MMDA chairperson dahil ang Land Transportation Office po pabor sa panukala na irehistro ang e-bike at e-trike at palisensyahan ang mga driver nito. Kasunod po yan ng pag-aproba ng Metro Manila Council sa resolusyon na nagbabawal sa mga e-vehicle sa national roads at nagpapataw ng multang 2,500 pesos. DWIZ Balita. Siksik at liglig po tayo ngayong umaga, Senator Tol, sa mga naka-line up nating mga panayam at yung mga issue na ating babantayan. Pero very alarming na, Senator Tol, yung epekto ng El Nino phenomenon. Ikaw nakita mo yan dun sa naging biyahe mo nung isang araw sa area ng Visayas, Ayun ang report sa akin na maraming lupa na talagang nagkakrak na. So, paano pa makakapagtanim ng palay yung ating mga kababayan? Kaya siguro dapat dito mag-double time ang Department of Agriculture. At meron tayo kasing Philippine Crop Insurance Corporation. Dapat siguro madaliin na rin nila yung pagbibigay ng tulong sa ating magsasaka. Hindi na ho makakahintay ito. Ayan, Senator Tol, at tututukan pa natin ang mga balita na may kinalaman dyan sa El Nino phenomenon. Pero bigyan daan muna natin, Senator Tol, itong mahalagang panayam kay Attorney Chris Bendijo, ang Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Ma'am, good morning. Senator, good morning po. Good morning. At siguro ako na yung unang magtanong. Ano Yes, ba go ahead, viral Senator na ito? At ano yung talagang naging resulta ng investigasyon nyo? Anong punot dulo nito? Ito ba? Kasi may lumalabas ngayon. Imported yung surot? O saan ba galing to? Nakakalimutan lang ma-maintain ng maayos. Yes, Attorney. Senator. Actually, when we were informed po ni GM Ines, immediately po nagbigay siya ng instruction sa ating mga terminal managers for all terminals 1 to 4, na imbestigahan agad. At base doon sa mga na-post sa social media, nilocate po natin agad-agad itong mga upuang ito at pina-pull out po agad itong mga to para ma-disinfect po kaagad. Doon po sa katanungan niyo po, Senator, kung tayo po ay nagdi-disinfect, tama po, lagi po tayong merong disinfection process. Dalawa pong klase ito, daily po, after mga peak hours natin,
Sa gabi, ito po ay pinupunasan ng ating mga cleaners, dinidisinfect po. At quarterly naman po, physically, tinatanggal ang mga batches ng mga upuang ito para naman po sa, kumbaga, deeper disinfection, no? Yung mas malalakas na chemical. Doon po sa katanungan nyo, Senator, na kung ito ba ay galing sa labas ng bansa. Sa ngayon po, wala pa po tayong sapat na impormasyon, no, para ma-establish iyan. Yun lamang po, kahapon, nung tayo ay nag-disinfect doon sa mga upuang ito, ang komento po, no, ng ating pest control service provider ay malalaki daw po ang species ng surot na ito. Hindi po gaya ng mga domestic na surot na maliliit lamang. Yun lamang po ang siguro na pagbasihan para magkaroon ng spekulasyon na ito po ay galing sa labas ng bansa. Siguro po maglabas kayo ng isang official statement patungkol dito na sa ganun po ay hindi maalarma. Kasi hindi lang po ito sa foreign tourist, domestic airport po ito. So pati yung mga kababayan natin na nagbabiyahe, siguro concern po lahat dito. So maiba tayo, papasok na ang summer. Ano yung mga paghahandang ginagawa ng NAIA authorities ngayon? Yes, Senator. Meron po tayong ginagawang assignment, no, terminal assignment ng key officers ng NAIA. Sisiguraduhin po nating wala pong magli-leave sa mga ito at may nakatoka po sa bawat terminal para sa kung ano pa man pong mga pangangailangan at mga contingencies na mangyayari sa panahong ito. Sisiguraduhin po natin na meron pong matatakbuhan, meron po tayong itatayong mga help desk para sa kung ano mang reklamo o may opinion o komento man ang ating mga pasahero po. Nagkaroon na ba, sir, ng pagtaas sa bilang ng mga outbound passenger? Ngayong pasimula na ang inaasahan nating anytime, magsisimula ng panahon ng tag-init? Right now, ma'am, we haven't monitored a substantial increase of passengers, but we are continuously monitoring that. We have a command center, no, that monitors these numbers. So, we will continue to monitor that. Pero as of now po, wala pa po tayong napapansin na pagtaas ng mga dami ng pasahero. Kailan natin inaasahan yan, sir? Come Holy Week po ba? Usually, ma'am, days before Holy Week po, no, nagmamatter din po kasi kung anong araw babagsak ito, kung matitake advantage po ba ang weekend. So, we will continue to monitor that. But traditionally, historically rather, days before Holy Week po, we notice a slight tick of increase in passengers po. Pero as compared dun sa mga nakalipas na taon, sir, ramdam pa rin ba yung tinatawag na revenge travel? I'm sorry, ma'am. Hello po. Ramdam pa rin ba sa ngayon, sir, yung tinatawag na revenge travel? Definitely, ma'am, no. We observed a higher volume of travel comparing to the pre-pandemic numbers, no. Tama po kayo na siguro po dahil po dun sa naging epekto ng ating pandemya, nagkaroon po ng panggigigil ang ating mga mananakay, no, upang sila ay makapaglakbay muli. So, again, ibabangga din po natin ang numerong yan dito sa panahon ng Holy Week, no? At titingnan po natin. We are expecting po that, of course, it will definitely increase. Balikan ko lang po yung sabi po ni Senator that we will come out with a statement, no? Ngayon pong umaga, andito na po kami sa airport, no? Pinaghahandaan po natin ang isang pagpupulong at kami po ay maglalabas ng statement mo pamaya. Ano pa po yung mga dagdag na hakbang na gagawin pa po namin patungkol po dun sa issue ng surot. Tsaka, sir, gaano po ba? And to prevent from that from recurring in the future, siguro, Attorney. Yes, Senator. In fact, we are calling, we will set a meeting po, no, doon sa ating pest control service provider, pati na rin po doon sa ating mga house cleaning, no, yung ating mga service providers bawat terminal, para we will revisit po, no, kung ano pa ang pwede nating idagdag na proseso para masiguradong hindi na po ito mauulit. Kasi baka hindi na enough, Senator Tol, yung quarterly cleaning kasi nabanggit ni Attorney Bendijo, quarterly naman yung ginagawa nilang pagdi-disinfect. Kaya lang baka kailangan ng karagdagang hakbang. Ano po, lalo na hinihigaan yan ng mga kababayan natin, di ba, na naghihintay kapag Yes, natatagalan sila sa pag natatagalan pa yung kanilang yung paglipad ng kanilang sasakyang eroplano. Yes, ma'am. Yung quarterly po, ma'am,
Ito po kasi yung medyo mas matapang na chemical po yung ginagamit. Hindi rin po kasi siya pwedeng ganun kadalas, no? Magiging ano po sa ating operations ito. But yung, kumbaga po, yung interim, yung kalagitnaan doon sa quarterly at doon sa araw-araw na pagdi-disinfect, pag-uusapan po natin ngayong umaga, in fact po, nandito na tayo sa airport para paghandaan ang pagpupulong na ito, kung ano pa ang pwede nating idagdag na proseso, kung kailangan ba nating palitan yung chemical, kung kailangan bang ayusin pa yung pagpupunas, at kung ano pa man. No? We will explore that this morning and we will come up with a statement early this afternoon po. Lastly, Senator Tol, may compensation daw po ba na pwedeng asahan yung mga naapektuhan? Yan ang ating tanongin sa NAIA ngayon, kay Attorney. Yes, Senator. Meron ba matulong? Yes po, kahapon po nagbigay na po ng pahayag ang ating general manager, no, na ito pong itong nag-post po, no, sa ating social media. In fact po, no, we reached out to them already. Binigyan na po namin sila ng assurance, no, that yung kanilang mga medical expenses na kanilang na-incur, i-compensate naman po ng NAIA. Again po, ang guiding instruction po ng ating general manager ay tratuhin ang lahat ng nagpupunta sa airport bilang ating mga bisita, no? Kung kaya't wala naman po may gusto na mangyari ito. Ganun pa man, hindi po namin tinatakasan ang pangyayaring ito. Amin po itong haharapin at amin po pananagutan. We will compensate po yung mga medical expenses na na-incur po nila. Ayun, At saka siguro, Attorney, dagdag ko lang at suggestion, yung ating clinic sa NAIA, siguro dapat very visible yan at hindi lang po para sa mga, halimbawa sa empleyado, kung hindi sa mga pasahero na rin, yung gusto magpa-check ng high blood, ng presyo ng dugo, at yung mga ganito, yung mga nakagat, yung may malalapitan sila, yung sinisipon. So, dapat po ito very visible. Kasi ngayon, ang very visible ay yung parang ilaw sa noo pagpadating kung ikaw ay may sipon. So, siguro yung parang health assistance desk ng NAIA. Yes, Senator. In fact po, that is one of the instructions from the general manager, no? We will revisit ang ating protocols patungkol sa ating medical team kung pwede ba. Dahil po sa ngayon, pagka po may mga ganyang pangyayari, nire-report po sa ating mga security, sa ating mga airport personnel at saka po dinadala sa ating clinic. But we will take that into account, Senator. Maraming salamat, Attorney Chris Bendijo, at kami po ay patuloy na susubaybay sa balitang ito. Cecil, kailangan na ata natin mag-commercial break. Magbabalik po ng kaunting paalala. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Usapang Tol, alam niyo po, Cecil. Yes, Senator Tol. Dahil nagabalik po tayo, dahil po kinapos po tayo sa oras kahapon, makakausap uli natin ang ngayong umaga si Ginoong Sergio Ortiz Luis, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Magandang umaga po, Mr. Sergio Ortiz Luis. Kasama po natin muli sa programa si Cecil Villarosa. Ay, magandang umaga sa iyo, Senator Tol, at sa iyo, Mr. Cecil. Pasensya, naputol tayo kahapon at akin na po sa oras. So, oo nga, Senator, ang dami pa na nakikinig sa inyo, ang dami tumawag sa akin na bakit ito naputol. Sabi ko kinapos sa ilang oras. naudlot na tanong, may ilang grupo po ng mga negosyante sa lalawigan na nagpahayag ng suporta sa wage hike sa bersyon ng Senado, yung 100 pesos. Ang grupo po ba ng mga employers, ano po ang paninindigan dito? Alam nyo, Senator, ironic nga, dahil yung mga tumatawag sa amin, mga inaano namin, hindi naman namin mga miyembro. Kasi kami, hindi naman namin mga miyembro yung micro industries at saka yung mga farmers, yung mga fisher folks, hindi naman namin mga miyembro. Pero maraming tumatawag sa amin dahil wala raw nagtutulak ng kanilang yung para sa kanila. Lagi raw iniintindi yung minimum wage earners na hindi taon-taon sila naiunganan. Alam nyo kasi, Senator, sabi ko nga, yung nasa wage, yung sa labor market natin, nasa 52 million eh. Yung 16% yan,
yan yung formal sector. Yun namang 84%, nandiyan yung malaking bahagi ng informal sector, pero nandiyan din yung mga unemployed, nandiyan din yung mga government employees, nandiyan, no. Pero pinakamalaking grupo talaga riyan yung wala namang mga employers, yung mga farmers natin, mga fisher folks, yung mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, yung mga vendors, mga market vendors, saka yung mga vendors din sa kalye, yung mga small family business na wala namang sweldo yung mga pamilya, gano'n. Marami yun. 84% yung pagka nagkaroon ng wage hike legislated o kaya doon sa tripartite board, hindi sila kasali. Lagi na lang sila naiiwanan taon-taon. Sabi nga na, ironic nga dahil kami, hindi naman namin napipilitan kaming dahil maraming tumatawag sa amin. Bakit naman daw yung kanilang kapakanan hindi na tutulak? Alam nyo, sa formal sector, 90% noon micro, Senator. Yung 8% yung na small, yung 1% yun ang medium, less than 1% yung large. So kung talaga titignan nyo, talagang even sa formal sector yung 90% hindi kaya talaga. Alam naman nyo, nung magpandemya, mahigit sa kalahati nun, nagsara. Marami pa hindi nagbubukas, naghihintay pa ng kung kaya. Marami naman pumasok dahil gano'n naman talaga rin sa mga micro. Every year may pumapasok. Pagdating ng 2 taon, 3 taon, magkasara, hindi kaya. Pero marami pa rin yung naka-standby, naghihintay na natatakot. Ito nga iba, sabi na, yung sa wage increase na nangyari sa wage board, yun na hindi nahihirapan na rin sila. Kung magkakaroon pa ng legislated wage, hindi na. Alam nyo, napakinggan ko kanina si Pises, binanggit niya yung wearables. Yung mga yun, hindi naman namin members ECOP yun yun, member namin sa PINEXPORT. Yun, alam ko, hirap na hirap talaga. Talagang yun, Cecil, baka meron kang follow-up doon sa susugan ko lang yung tanong. Ortiz Luis? Yes, Senator Tol, susugan ko lang yung tanong mo kanina. So kakayanin po ba sa panig po ng ECOP sa tingin nyo na mga kumpanya yung 100 pesos legislated wage hike ng Senado? ng version ng Senado? Doon sa malalaki, nakukunti lang naman yun. Yung medium, sabi ko nga, 1%. Yung large, less than 1% pa. Tsaka yung sa upper end no small, doon may mga miyembro na kami ron. Meron doon, siguro kaya. Totoo naman yung sinasabi na marami na kumikita. Pero, mapapansin din nyo, na yung malalaki na yun, mas mataas pa rin sa hinihingi ang binibigay. At doon nga nakaraang Pasko, nagulat ako doon sa benepisyo ng mga yun sa Christmas bonus, marami rin 16 months binibigay Meron pa nagbibigay ng 17 months So pero yun talaga maliliit, hindi kaya. At yun namang mga informal sector, sabi nga nila, yung farmer, may mga usap akong farmer dahil sabi, double whammy kami tama na kami sa El Nino, pagka nag-inflation, tama pa kami rin dyan. May pagtaas pa po ng PhilHealth contribution. Ano ho? Oo, yung sa PhilHealth contribution naman, nako isang istorya naman yun, Senator, na talagang yung mga tao, galit na galit yan, wala nakukuha halos. Yung premium, yung pagtaas, Oo, binago nila yung rules dyan, wala naman nakukuha. So, Ginoong Sergio Ortiz Luis, sa lower house, yung napag-usapan natin kahapon, talagang plano nila at umuusad na rito yung 150 pesos to 350 pesos na target nila. Ano po ang panawagan nyo sa ating mga mambabatas, sir? Sabi ko, tignan naman nyo yung kapakanan ng mas marami. Alam nyo, taon-taon pinagbibigyan natin yung 10% na yan, yung minimum wage earner.
masyado ano. Meron naman tayo yung Regional Wage Board na ang gumawa rin naman. Congress rin, Senado rin. Bakit naman hindi natin pakinggan? Wala pa ako, Senator, wala pa ako narinig na ekonomista na nagsabi na dapat gawin yan all of them are saying, okay naman yung Regional Wage Board. Kahit na taon-taon, maliliit ang binibigay, mula nung nakaraan, mga 20 years ago, pinakamababa ang minimum wage natin dito Kaya nga pag nag-attract tayo na investor, sinasabi natin, come to the Philippines, mababa ang sweldo. Ngayon, Senator, pinakamataas tayo kung hindi man pangalaw sa Malaysia. Yun na lang yata ang mas mataas sa atin. Dito sa region natin. Well, of course, hindi kasama yung Singapore, tsaka yung dahil wala namang minimum wage doon. Pero talagang, Senator, talagang hirap yung at may mga report ho na maraming nag-alisa na foreign investors. Pero matanong ko po kayo, siguro po para maliwanag po sa panig po ng mga employers na inyong kinakatawan, sa palagay niyo po ba sa kasalukuyang sitwasyon, given the state of the economy, kahapon po nakapanayam din namin si Secretary Laguesma, pero para po sa inyo, magkano po ba dapat ang arawang sahod ng manggagawa? Dito muna tayo sa Metro Manila. Alam niyo, Senator, dito sabi nga namin, talagang humihimay dyan at talagang taon-taon ginagawa yan yung Regional Wage Board. Doon pala sa lumabas na 50 pesos dito sa Metro Manila, nakakalabas lang. And I'm sure, pagdating ng mga timas, mga Mayo, papaila naman ng panibago. Yun siguro yun na yung talagang tama. Dahil dun, even that, maraming worried. Yung wearables, isang example. Nung pumasok yun sila nahirapan yung mga micro, hirap na rin doon. Kung dadagdagan pa natin, lalo silang mahihirapan. Kaya sinasabi namin, bakit di natin pabayaan na lang yung Regional Wage Board na nagtatrabaho. So hayaan yung trabaho ng Regional Wage Boards at yung payo nyo sa mga mambatas, umiwas na muna dito sa panukalang magkaroon ng legislated wage hike. Cecil, meron ka pang karagdagan? Yes, Apo. Tanong ako, mag-wrap up na kay Sir at yes, po, palagay ko maliwanag na ang posisyon ng mga employers. Last question on my part po, Ginoong Sergio Ortiz Luis, nabanggit niyo po kasi yung ekonomiya. Hindi po ba maganda sa ekonomiya kung magkakaroon ng malaking aumento ang mga manggagawa because this would mean more productivity and more purchasing power po ng mga manggagawa? Alam nyo, kung talaga hindi aabutan ng inflation, Cecil, kakainin lang ng inflation Baka yung 10 bibili ng manggagawa after a while, baka 8 na lang mabili pag inabutan ng inflation. So wala maitutulong sa ekonomiya. Tinanong na nga namin doon sa mga economists yan, natatawa kayo, anong kasi economy yun? Rason yun. Kakainin lang kaya ng ano yan So wala na itulong sa ekonomiya. Alright po. At salamat po, Sergio Ortiz. Ayoko nang i-discuss sa inyo yung tungkol sa subsidy kasi may nag-propose naman ito kasi sa bahagi naman ito ng pamahalaan. So maraming salamat po at tingnan po natin kung ano mga mangyayari, development sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Sa panukalang itaas po sa pamamagitan ng batas ang sweldo ng ating mga manggagawa. Salamat po sa inyong oras, Maraming sir. salamat din sa inyo sa pagkakataon binigay nyo, Senator. Cecil. Ang oras po natin ay 6:44 at magbabalik po ang Usapang Tol pagkatapos po ng paalala sa ating mga sponsors. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. Naku, ito na inaabangan natin, Senator Tol. Pero time check muna po tayo, mga kababayan, dahil ang oras po sa buong kapuluan, ganap ng 6:49 ng umaga. Yun, yung inaabangan natin, Senator Tol, araw-araw, tuwing umaga. Oo nga, si Maring Sandy. Nasaan na kaya siya ngayon? Saan naligaw siya? Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report.
Good morning, Sandy! Yan. Alam mo naman ito pa, Senator Tol, naging importanteng araw-araw updated tayo sa presyo ng mga bilihin. Nasaan na kaya si Maring Sandy? Good morning, Sandy. Yan. At sino kaya, Senator Tol, ang maswerteng mabibigyan natin? Umaga, Ms. Silvia Rosa at Senator Francis Tol. Yes, magandang umaga po, Ms. Cecil. Magandang umaga, medyo choppy ka lang. Pero nasaan ka ngayon? Anong palengke? Hirap Sandy. Maring Sandy, sino ang maswerteng palengke na bibigyan natin ng token ngayong araw na ito? Ayan, kaya Senator Tol, yung ating balita kanina, 'di ba, na kailangan ma-improve yung ating telco services. No, yan yung binabanggit natin para ito na nga. Tuloy-tuloy yung pagbabahagi ng ating information, ano? Yan, at malaman natin siguro, magandang maabangan din natin kasi yung ilang araw na nating sinusubaybayan ay yung presyo ng kamatis. Nung kamakalawa ay 80 pesos doon sa Galas, tapos kahapon public market, tapos kahapon ay parang 90 pesos. So excited ang iba na marinig magkano na ang kamatis uli ngayong araw na ito, araw ng Biyernes. By the way, Cecil, ngayon po ay official public holiday sa lungsod ng Muntinlupa. Walang pasok po ngayon sa Muntinlupa, kaya yung mga taga Muntinlupa holiday, libre sila ngayon, public and private, pati sa eskwelahan, wala pong pasok. At congratulations sa City of Muntinlupa, kay Congressman Presnedi, kay Mayor Biason, at sa lahat po ng namumuno sa Muntinlupa at sa siyam na barangay captain ng Muntinlupa. Ayan, magandang umaga po. Muntinlupa. Yan, magandang umaga. At lalo na kahapon pala, Senator Tol, sweldo. Kumbaga talagang palengke day ngayon. Yun, Tama. Nasaan na si Maring Sandy? Hindi pa rin nakaka-connect? Eto na kahit siguro cellphone. Eto na si Maring Sandy, Sandy. kahit cellphone na lang. Eto na. Nagbabalik na si Sandy. Good morning, Sandy. Hirap yata talaga sa signal sa loob ng baka kulob yung area nung kanyang kung saan siya naroon, pero Senator, maganda kaya nun hirap sa siguro signal. kahit cellphone na lang, kahit hindi na niya i-video. Sige, kahit cellphone na lang para mabigyan natin ng update yung ating mga kababayan na nag-aantabay. Kasi nga sweldo kahapon, Senator Tol, talagang ngayon dapat na naka-cellphone siya, titinawag na lang. Siguro matuloy ko yung mga pinag-uusapan natin kanina at yung kahapon din yung tungkol doon sa pagre-register ng e-bikes, yung mga e-vehicles. Tama po yung panawagan ng iba dahil napaka-delikado at meron naman pong batas patungkol po dyan, yung Republic Act 4136 o yung Land Transportation Code na dapat talaga marehistro lahat yung ating mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga dumadaan sa mga lansangan na maraming sasakyan din. So ngayon, although may nagrereklamo na bakit daw kailangan irehistro, palagay ko yung desisyon ng mga Metro Manila mayors at ng LTO tama na rin para magkaroon tayo ng kapanatagan na yung nasa kalye roadworthy. Roadworthy sila at saka may lisensyado yung sasakyan at yung ating mga driver may lisensya rin. At siguro pag ito nailabas ng LTO yung kanilang guidelines, yung ibang mga local government units na marami ring e-bikes at e-tricycles na tumatakbo, susunod na sa panuntunang ito. At ito po ay para sa kabutihan ng lahat. Yun. Alang-alang na rin sa kaligtasan, Senator Tol, ng mga gumagamit ng e-trike. Yun. At correct. At habang tayo naghihintay, Senator Tol, sa pagbabalik ni Sandy, bigandaan muna natin itong pag-uulat mula kay Gilbert Perdes. Pangulong Marcos nagtalaga ng bagong Commissioner ng Securities and Exchange Commission. Gilbert?
Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong opisyal ng Securities and Exchange Commission o SEC sa isang appointment paper. Iniluklok ni PBBM si Hubert Dominic Guevara bilang Commissioner ng SEC na attached agency ngayon ng Department of Finance o DOF. Bago na italaga sa nasabing posisyon, si Guevara ay nagsilbi bilang Senior Deputy Executive Secretary sa tanggapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Una rito inilagay naman ni Pangulong Marcos bilang bagong Commissioner ng Presidential Commission on Good Government o PCGG itong si Rogelio Quevedo na dating hepe naman ng Office of the Government Corporate Council o OGCC. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ, balita. Si Aya Yupanco naman ay may pag-uulat dahil ngayong umaga isisimulan ang motorcade ng Manila Fire District bilang bahagi ng mga aktibidad sa pagsisimula ng Fire Prevention Month. Arangkada na ngayong umaga ang motorcade ng Manila Fire District bilang bahagi ng mga aktibidad sa pagsisimula ng Fire Prevention Month. Mismong si Fire Senior Superintendent Christine Dr. Kula, ang District Fire Marshal, ang mangunguna sa motorcade kung saan isa ito sa information campaign ng Bureau of Fire Protection. Iikot ang Bureau of Fire Protection Manila sa buong lungsod upang ipalam sa mga residente ang mga hakbang at kaalaman tungkol sa kaligtasan at pag-iwas sa sunog. Mahigit 60 truck, 60 na truck ang iikot, kabilang ang ilang fire volunteers at mga tauhan ng Bureau of Jail and Management Penology o BJMP Manila. Nabatid na lumalabas sa ginagawang pag-aral tuwing buwan ng Marso, nagsisimulang uminit ang lagay ng panahon at dahil dito naitatala yung mataas na bilang ng insidente ng mga sunog. Muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection Manila na maisasagawa sa bawat tahanan ang lubhang pag-iingat lalo na sa mga nakaraang insidente ng sunog. Kalimitan ay pawang mga residential areas nangyayari ang sunog. Ito si Patrol number 5. Ay pang para siyempre naman ito ng lakas. DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. DWIZ, balita. Salamat Aya Yupanco at alam nyo Cecil, ang nanalo pala, sabi ni mula sa ulat na nakuha natin kay Maring Sandy na siya nasa Pasig Public Market at hindi lang natin makuha ng live. Ang nanalo pala doon sa ating token ngayong umaga sa palengke ay si Nanay Lynn Almares, tindera ng karne sa Pasig Public Market. At nakasubaybay sa atin yung mga tindera sa public market ng Pasig. Ayan, nakita natin sa larawan, hindi lang natin kaagad siya nakapanayam at maigsi na yung oras natin. Nanay, salamat po at maaga kayong gumising dyan sa Pasig. Nandyan naman ako nung isang araw at kumusta po sa mga kasama natin dyan sa pamilihang bayan ng lungsod ng Pasig. At alam ko pong masasaya kayo dyan. Hindi lang natin nakuha yung presyo ng kamatis ngayon pero dahil mahina yung signal, Maring Sandy. Kaya nanay, congratulations at maraming salamat sa pagsubaybay ng Usapang Tol. Alam mo Cecil, halos isang linggo, napakabilis ang nagdaan. Ang unang linggo ng programang Usapang Tol ay napakabilis. Biyernes na ngayon. Nagsimula tayo noong Lunes at itong programa natin ay nakatatlong member kaagad tayo ng kabinete na na-interview. Yes. Nagsimula tayo sa Vice President Sara Duterte, Secretary of Education. Sumunod po ang, kung hindi ko nagkakamali, Secretary of Transportation, Bautista. Sumunod po ang Secretary of Labor, Laguesma, Anandole, at sunod-sunod din po yung mga ating tinatalakay dito na napaka-importante para po sa ating bayan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga taga-subaybay dito sa Pilipinas, mula sa Metro Manila hanggang Tacloban, hanggang Palawan at hanggang abroad. Meron din tayo ng mga nakapanayam sa Paris. Kaya maraming salamat po sa mga sumabaybay ng isang linggo. Ako po ang inyong tol, si Senator Francis Tolentino. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
Ayan. At bago tayo tuluyang magpaalam, Senator Tolentino, bigyan daan muna natin itong mahalagang mensahe dahil ito inaabangan en punto, Senator Tol, tuwing alas 7 ng umaga, itong mensahe mula po sa chairman ng Aliw Broadcasting Corporation from Sir Edgar Cabangon. Lenten Food for Thought. A simple life is a happy life. When we keep things simple and learn to find joy in small things, there will be less problem, less worry, and less stress. Life then becomes easier, happier, and more meaningful. Think good, think God, thank God. Thank God it's First Friday, a safe, blessed month ahead. God bless you. Ayan po. Napakaganda ng mensahe. God bless us all. Yes Cecil, po. paalam ka. Ako naman po si Cecil Villarosa hanggang sa susunod na linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga ang programang Usapang Tol kasama syempre ang nag-iisang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Susunod na po ang programang Tandem kasama sina Kuya Johnny Bañez at Drew Nasino. Happy weekend. Makita-kita po tayo sa Lunes. Si Senator Tolentino po ito. Senator Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon.